Sa harap ng epekto ng bagyong Maymay at Habagat, pamahalaan mahigpit na nakatutok sa sitwasyon ng mga maapektuhang lugar. Samantala, Malacanang iginiit na malaking ginhawa ang hatid ng 12 pesos na fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Trixie, handa ang pamahalaan sa anumang sakuna. Yan ang siniguro ng palasyo sa harap ng epekto ng bagyong Maymay sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Malacanang, mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar. Katunayan, nasa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibababa ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito sa Metro Manila, nakaalerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station. Ang MMDA, sa pangunguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Mayroon na ring coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na nila ang mga kailangang family food packs, kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito. Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Sa usapin naman ng fuel subsidy para sa mga tsuper, muling binigyang diin ng Malacanang na malaking kaginhawaan na para sa mga makakatanggap ang 12 pisong fuel discount mula sa dating 10 piso. Gayunman, Trixie, ipinunto ng palasyo na nakikinig ang pamahalaan sa hinaing ng transport sector patungkol dito. Kabilang na ang kanilang sumbong na limitadong mga gas station lamang ang kabahagi sa programa. Tutugunan naman daw ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng palasyo, 400 million pesos ang inilaan ng gobyerno para sa 12 peso fuel subsidy na magsisimula na sa August 15. Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Trixie, nagpahatid naman ng pagbati si Pangulong Marcos Jr. at ang palasyo kay Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang kanyang pagkapanalo sa opening match sa 2026 Canadian Open. Sinabi ng palasyo na ang panalo ni Alex Ayala ay panalo ng bawat Pilipino. Trixie. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.